Ang mahiwagang aklatan ni Lina. Sa isang maliit na nayon, may isang batang babae na nagngangalang Lina na kilala sa pagiging matalino at mapagmahal sa mga libro. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng gubat malapit sa kanilang bahay, nakarinig siya ng isang tinig na tila nanggagaling sa isang loro. "Magandang araw, Lina," sabi ng loro. "Ako si Kiko, at alam ko ang sekreto ng isang nakatagong kayamanan." Nagtaka si Lina. "Isang kayamanan?" tanong niya. "Oo," tugon ni Kiko. "Ngunit hindi ito basta-basta makukuha. Kailangan natin ng tapang, talino, at puso para marating ito." Napuno ng pananabik si Lina. "Handa akong sumama sa'yo, Kiko. Ano ang dapat nating gawin?" Inilabas ni Lina ang kanyang paboritong libro at ilang mahahalagang gamit, at sinimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa mahiwagang gubat. Sa kanilang paglalakbay, marami silang nakasalamuhang kakaibang nilalang at mahiwagang pangyayari. Sa bawat hakbang, si Lina at si Kiko ay nagtutulungan upang malampasan ang mga pagsubok. Mula sa pagtawid sa ilog na puno ng mga makulay na isda na nagsasalita, hanggang sa paglutas ng mga bogtong na binigay ng mga halaman na kumakanta, ang bawat sandali ay puno ng hiwaga at aral. Nang marating nila ang lihim na kuweba, dahan-daang binuksan ni Lina ang kanyang libro at sinimulang basahin ang mga sinaunang salita na nagbigay liwanag sa madilim na landas. Sa loob ng kuweba, nakita nila ang isang malaking dragon na nakahiga sa tabi ng isang makintab na kahon. "Magandang araw, ako si Drago," bati ng dragon na may malumanay na tinig. Nagulat si Lina ngunit hindi siya nagpakita ng takot. "Ako si Lina, at ito si Kiko. Nandito kami para sa kayamanan," sabi niya nang may paggalang. Tumango si Drago. "Upang makuha ang kayamanan, kailangan mong malutas ang huling bogtong," sabi niya. Binasa ni Lina ang bogtong at agad niyang naalala ang isang kwento mula sa kanyang libro na nagbigay sa kanya ng sagot. "Ang sagot ay pagkakaibigan," sabi niya nang may ngiti. Napangiti si Drago at umurong upang ipakita ang kahon. "Tama ka, Lina. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o pilak, kundi ang kaalaman at pagkakaibigan na iyong pinapahalagahan." Binuksan ni Lina ang kahon at nakita niya ang isang aklatan ng mga sinaunang libro na puno ng mahika at karunungan. Napuno ng tuwa ang kanyang puso, at nagpasya siyang ibahagi ang mga libro sa kanyang nayon upang ang lahat ay makaranas ng mahika ng mga kwento at aral na nakapaloob dito. At sa kanilang pagbabalik, si Lina, si Kiko, at si Drago ay naging mabuting kaibigan. Ipinakita nila sa buong nayon ang kahalagahan ng pagbabasa at pag-aaral, at sa bawat libro na binuksan, isang bagong mundo ang kanilang natuklasan. At sila'y namuhay ng masaya, na may bagong pakikipagsapalaran na naghihintay sa bawat pahina.